Bahagi na ng tungkulin ng Pangulo ng Pilipinas ang makipag-ugnayan sa ibang lider sa labas ng bansa upang mapatatag ang relasyon at makakalap ng oportunidad para sa bansa. Sa kalagitnaan ng taong 2024, muling binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa international community ang paninindigan ng bansa sa iba't ibang mga usapin. We find the strength to do whatever it takes to protect our sovereign home, to the last square inch, to the last square millimeter. Ang pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa Indo-Pacific region ang kabilang sa tinalakay ni Pangulong Marcos Jr. sa nangungunang Defense at Security Conference sa Asia-Pacific region na tinatawag na Shangri-La Dialogue na ginanap sa Singapore. Hindi na iwasan na pag-usapan dito ang patuloy na pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Nagbabala ang Pangulo sa act of war na maaaring magawa ng Beijing sa ginagawang harassment nito sa karagatang sakop ng Pilipinas. If a Filipino citizen is killed by a willful act, that is, I think, very, very close to what we define as an act of war. And therefore, we will respond accordingly. And our treaty partners, I believe, also hold that same standard. Naging makasaysayan rin ang pagsasama-sama ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan sa kauna-unahang trilateral meeting sa Washington, D.C. Nagkasundo sina Pangulong Marcos, US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida na palakasin ang kooperasyon nito sa iba't ibang larangan tulad ng ukol sa seguridad at defense. Nangako ang tatlong Indo-Pacific maritime democracies sa pagsusulong ng malaya at bukas na Indo-Pacific. Muling inihayag rin ni President Biden ang ironclad alliance nito sa Japan at Pilipinas na nakatulong umano upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa riyon sa nakalipas na mga dekada. Nagpahayag rin ng seryosong pagkabahala ang tatlong bansa sa agresibong aksyon ng Beijing sa South China Sea. Sunod-sunod rin ang state visit ni PBBM. Noong Enero, bumisita ang Pangulo sa Vietnam at nakipagpulong kay President Vo Van Tung. Nagresulta ito ng 5-year rice trade agreement ng dalawang bansa. Marso naman, dinaluhan ni PBBM ang 3 araw na Association of Southeast Asian Nations o ASEAN-Australia Special Summit. Sa sidelines ng summit, 10 Memorandum of Understanding o MOUs ang nilagdaan ng Filipino at Australian business leaders. Naghayag ng suporta ang Australia sa ASEAN leaders at maging sa Pilipinas sa pagsusulong ng kapayapaan sa Indo-Pacific region. Australia and the Philippines are in the same boat, and we share a vision for our destination, a peaceful, secure, stable, and prosperous Indo-Pacific. Nag-week-long trip rin si PBBM sa Central Europe. Nakaharap niya si German Chancellor Olaf Scholz at mga business leaders. Dahil dito naiuwi ng Pangulo ang nasa $4 billion na investment pledges. Matapos ito, dumiretso ang delegasyon ni Pangulong Marcos sa Czech Republic. Nakapulong naman niya dito ang mga matataas na opisyal kabilang na sina Czech President Petr Pavel at Czech Prime Minister Petr Fiala. Sinaksihan ng Pangulo ang paglagda ng isang kasunduan na magbibigay ng mas epektibong proteksyon sa mga Pilipino sa naturang bansa. Sa inisyal na ulat ng Board of Investments, aabot sa 640.22 billion pesos ang kanilang naaprobahang pamumuhunan sa unang 5 buwan ng taon. 14% na mas mataas kumpara sa nakaraang taon sa parehong period. Ilan rito ay resulta ng foreign trips ni Pangulong Marcos. Ang mga pamumuhunan na ito ay mula sa mga sektor ng renewable energy, agriculture, real estate o mass housing, transportation, storage at manufacturing. Yung mga ganitong investments that will contribute to our food security and will provide employment, syempre po yun yung magandang contribution ng mga proyekto na ito sa ating ding ekonomiya. Sa inisyal na kalkulasyon ng BOI, lilikha ang investments na ito ng halos 14,000 trabaho depende sa uri ng proyekto. Nel Maribuhok para sa SONA 2024.